Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At tayo po ay muling nagpapasalamat sa biyaya ng ating Panginoon dito po sa Pilipinas at sa mga karatig lugar ay binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At salamat sa Panginoon at muli niya tayong binigyan ng pagkakataon at taglayin at ipahiram ang ating mga hiram na buhay sa pagkakataong ito. Kaya nga po ay dahilan na naman ito upang tayo patuloy na magpuri sa Panginoon. Though physically tayo po ay hiwa-hiwalay, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa ating pong mga puso at isipan, tayo po ay magpupuri sa Panginoon ng sama-sama. Okay? Tayo po ay hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay magsisimula na, pero of course, ay patuloy nating hingin ang gabay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po kayo nagpapasalamat na kami po ay inyong binigyan ng panahon at pagkakataon na kayo mapaglingkuran. Salamat po sa patuloy na pagpapahiram ng buhay at lakas. Dahilan upang patuloy naming purihin kayo, hindi lang sa aming mga labi, kundi sa aming mga puso't isipan. Kami pong magkakapatid natutunghay ngayon ng inyong inilaang espiritual na pagkain sa mga sandaling ito ay muli po nawa naming maranasan ang inyong pagtangkilik. Patuloy kaming tingnan sa katwiran ng aming Jesucristo upang kami at ang aming gagawing paglilingkod ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Amin din po idinadalangin ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu, ang aming matunghayan ang katotohanan. Salamat po. Pagdinig sa indalangin, hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan, muli isang mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ang dako kayo ng mundo naroon. Good morning dito sa Pilipinas, mga karatig bansa. Good evening naman sa ibang lugar, good afternoon o madaling araw. Basta kung anong oras man kayo, dinarat na ng programang ito, naway patuloy tayong nakakaranas ng patnubay, pag-iingat, at higit sa lahat pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, ang atin pong babasahin sa umagang ito, ay hindi po tayo nagpalit ng verse. Nandun pa rin po tayo sa Matthew chapter 19 verse 29, pero iba po ang pamagat ng iba yung focus ng ating pagtalakay ngayon. Kung kahapon ay a new family, ngayon naman po ay no greater reward. Okay? Walang hihigit pang walang hihigit pang gantimpala o premyo. So, dito po sa Matthew chapter 19, muli po nating balikan, Matthew chapter 19 verse 29, ay ganito po ang pagkasaad. Muli po nating babasahin ang talatang ito. Mateo, kapitulo 19, ang talata po ay 29. Sabi dito, kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. So yan po ang nasalita ng Panginoon na atin pong pagbubulay-bulayan sa mga panahong ito. No greater reward. Wala na pong hihigit pang wala nang hihigit pang gantimpala. Sabi po sa ating pag-aaral, there is a false spirituality in the church that insists that we are never to serve God with an eye on the reward. Meron daw pong maling merong maling mga pagtuturo na sa ating sa ating paglilingkod sa Diyos ay hindi daw po tayo never daw tayong mag-i-insist na pinaglilingkuran o sisilbihan natin ang Panginoon na ang ating mga mata ay nakatuon doon sa
gantimpala o mga gantimpala, excuse me, na ibibigay ng Panginoon dahil sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. So, ang sabi po ay mali yung ganong mali yung ganong pagtuturo. Which is sa akin mga kapatid, sa totoo lang, tama rin naman po talaga. Malaking kaipokrituhan, ewan ko lang ho sa inyo. Kayo mga kapatid, kayo mismo sa inyong sarili. Hindi ko sinasabi rito na kung anong sasabihin ko, paniniwalaan nyo. Pero sa akin, ewan ko ho sa inyo. Malaking kaipokrituhan, okay, nasasabihin mo na naglilingkod ka sa Panginoon na hindi mo iniisip at wala kang pakialam kung may reward o may gantimpala na ibibigay sa iyo ang Panginoon sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. Ha? Again, ulitin ko, malaking kaipokrituhan para sa akin, nasasabi ng sino man na ako'y naglilingkod sa Panginoon pero wala akong iniisip na kahit anumang gantimpala na magmumula sa Kanya. Nako, malaking kaipokrituhan po yan para sa akin. Kung totoo yan, bakit lahat naman tayo? Sige nga po, totoo lang. Bakit naman po lahat tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan? Tama o mali? Kayo pong sumagot. Bakit lahat po tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan? Sa mga nagsasabing hindi ako after sa premyo na ipagkakaloob ng Panginoon, hindi nyo ba alam, pati buhay na walang hanggan, gantimpala yan ng ating Panginoon. Tama po ba? Kaya totoo po na malaking kaipokrituhan o malaking kamalian, nasasabihin mo, basta ako masaya naglilingkod sa Panginoon kahit walang reward. Kapatid, ewan ko lang po, magpakatotoo po tayo. Ha? Sabi naman, aminin. Di ba? Aminin. Mga kapatid, sige po, sabihin yung mali ako dyan. Bakit? Sasabihin yung mali ako dyan, sabi po ng ating pag-aaral ngayon, yet, sa mga nagsasabing, basta, naglilingkod ako sa Panginoon, kahit walang gantimpala at hindi ko hinahangad yung gantimpala mula sa Panginoon. Yet, ang sabi dito, ganun pa man, over and over again, Jesus uses reward as an incentive for His disciples to follow Him at all costs. Ano po? Kung hindi totoo yun, bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay paulit-ulit na binabanggit na meron siyang ibibigay na gantimpala, lalong-lalo na sa kanyang mga alagad na susundan siya at paglilingkuran siya at all cost kung anuman ang hilingin ng ng ating Panginoon. Kung kailangang itaya ang buhay para sa Panginoon, itataya. Pero tandaan po natin ano ang sabi, sa mga ganon ay may gantimpala. Mga kapatid, At dito kung ating papansinin, sa Sermon on the Mount alone, basahin niyo po, lalo na chapter 5. Sermon on the Mount alone, ay makikita nyo merong mga siyam halos na gantimpala, kagaya ng mapapalad. Pag sinabi mapalad, ano yung gantimpala ng ganitong mapalad? Diba? Doon sa beatitude nating binabasa, Sermon on the Mount. Sa tuwing sasabihin ng ating Jesucristo, mapapalad ang ganito, merong agad sinasabing kakamtan yung mga taong may ganong karakter, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Hindi po ba? At dito, kung inyong papansinin, halimbawa, tingnan nyo na lang po, hindi na natin babasahin, yung Matthew chapter 10:42. Ano po ang sabi dyan? Yun lang magpainom sa isang taong nauuhaw. Ano ang sabi ng Panginoon? Gagantimpalaan niya. Gagantimpalaan niya. At alam nyo po, yun lang magpainom ka ng simple, o magpainom ka lang sa isang taong nauuhaw, simpleng gawain, Pero kung mula yun sa puso, ano ang sabi ng ating Jesucristo? Doon sa mga maliligtas, doon po sa Mateo Kapitulo 25 o Matthew chapter 25, verse 34, patuloy. Ano ang sabi niya? Sa mga taong maliligtas, bakit kami karapat dapat pumasok sa kaharian ng langit? Sabi niya, hali kayo, pumasok kayo sa kahariang inihanda sa inyo ng inyong Ama bago pa man itatag ang sanlibutan. Ang sabi ng mga taong ito, bakit kami? Bakit kami karapat-dapat dyan? Isa sa sinabi ng ating Jesucristo para hindi na humaba. Isa sa sinabi niya, simpleng bagay ang ginawa nila. Ano yon? Nagpainom. Isa sa ginawa nila,
nagpainom sa nauuhaw. O kung itutuloy nyo po at gusto nyo tapusin yung talata, isa pa sa ginawa nila, ano po? Nagpakain sa nagugutom. Okay? Nagpatuloy sa taga-ibang lupa. Dumalaw saan? Dumalaw sa may sakit. Dumalaw sa nakakulong. Mga kaibigan at mga kapatid, tanggapin niyo o hindi, paulit-ulit na sinasabi ng ating Jesucristo na meron talaga siyang ano po, meron talaga siyang gantimpala na ipagkakaloob. Saan? Sa mga tapat na alagad. Na iiwanan ang lahat. Kung kinakailangan ha, di ko naman sinasabing iwanan nyo na lang basta-basta. Kasi may mga tao naman na dito sa atin mismo, yung mga alam po akong kapatiran dati, ay dahil nga sa sobrang paniniwala sa maling aral ng ating Jesucristo daw ay darating na may mga nilagay pa silang taon, mismong sa loob ng ating ano yan ha. Namundok, binenta yung mga ano po, binenta yung mga ari-arian, namundok. Masaklap, mga kapatid. Masaklap, hindi pa naman dumating ang Panginoong Jesucristo, obviously. Ayun, naibenta na yung mga bahay. Nung bumaba sa bundok, wala nang binalikan. Kawawa naman. Mga kapatid, ano? Kaya mag-ingat din po kayo sa mga tawag dito, sa mga panatikong paniniwala, ha? Huwag kayo magpakapanatiko, lalo't mali. Kung magiging panatiko man tayo sa tama, mga kapatid. Okay? So, ayan. Meron po talagang meron talagang mga alagad at all cost. Kung kinakailangan, ibenta ang ari-arian, at wala nang gagawin kundi mangaral ng mangaral, huwag po kayong mag-alala. Yung inyo pong sakripisyo sa Panginoon ay hindi mapapawalang halaga. Ha, mga kapatid? At ano pang ang sabi? Ang sabi pa nga ay gagantihan ng higit. Gagantihan ng higit pa doon sa ating isinakripisyo. Daang beses na daang beses na higit ang gantimpala sa mga taong susunod, maglilingkod sa ating Panginoong Kristo at all cost. At all cost kasi nakita nga po natin kahapon na ultimong kapamilya mo, ang iyong ang iyong makakaaway pag ikaw ay talagang nagtapat, maninindigan para sa Panginoon. Pero wag din po tayong pansinin niyo po, mawala yung mga kapamilya talaga natin sa laman. Pero ano po ang sabi? Tingnan nyo. Higit talaga ang kapalit. Bakit? Nung nasa Panginoon, nung wala ka pa sa Panginoon, ilan lang ang kilala mo halos na magulang, kapatid. Pero nung nasa Panginoon ka, itakwil ka Manila, abay, mas maraming nanay, mas maraming tatay, mas maraming mas maraming ate, kuya. Ang iyong ang iyong nakamtan mula sa Panginoon. Di po ba? Kaya sa pagpapatuloy mga kapatid, ulitin po natin, na malaki pong kaipokrituhan, na sasabihin natin na tayo naglilingkod, pero wala tayong incentive, o kumbaga gantimpala na inaasahan. Huwag na po natin kontrahin. Bakit? Kasi ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi na meron talagang gantimpala. Okay? Ang ating pong papansinin, kahit yung nasa Lucas 6:23, kahit yung nasa Luke chapter 6:23, ano pong sinasabi? Lumundag kayo sa tuwa kapag kayo'y inuusig ng dahil sa akin. Bakit? Dakila ang inyong sabi ng ating Panginoon Kristo, dakila ang inyong gantimpala. So nakita natin, meron talagang meron talagang gantimpala na nakalaan para sa mga para sa mga alagad o tagasunod na susunod sa ating Panginoon Kristo, ulit-ulitin ko, at all cost. Kung kinakailangang iwanan lahat, pero ulitin ko po, kung hindi naman kailangan, wag po tayong kumbaga, sabi sa Bisaya, pataka, di ba? Sa Tagalog naman ay wag tayong pabigla-bigla, Gawin nating maayos ang lahat. At ang sabi po dito, He would not tell us about it if we were not supposed to consider it. Tama. Kung hindi natin dapat itong i-consider o pagbubulay-bulayan, hindi na sana sasabihin ng ating Panginoon Kristo yung mga gantimpala na yan. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, wala namang masama. Wala namang masama na tayo umasa
umasa sa gantimpalang yan. Pero tama rin na wag yun ang ating maging motivating factor, yung gantimpala. Tama rin naman po sa isang banda na wag yun ang kumbaga trigger sa atin. Yung gantimpala ang magiging kumbaga pinaka moral booster sa ating paglilingkod sa Panginoon. Wag naman, kundi tama rin naman na ang maging batayan ng ating paglilingkod sa Panginoon ay yung pagmamahal natin sa Kanya. Kumbaga, yun ang pinakasaligan natin. Yun ang pinakapundasyon natin. Yung pagmamahal natin sa Kanya ang siyang pangunahing dahilan bakit tayo naglilingkod sa Kanya. At siyang gantimpala, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, tandaan po, yung mga gantimpalang pinangako ng Panginoon, sa ayaw at sa gusto natin, kapag tayo'y nasumpungang nagtatapat sa Panginoon hanggang sa wakas. O eto na nga, di ba? Ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. O, kita nyo po, ay hindi ba gantimpala yan? At maliwanag naman ang sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Revelation chapter 22 verse 12, na siya'y darating, at ano po ang sabi niya? Darating ako at daladala ko na alin? Ang gantimpala. Oh, di ba? Daladala ko ng gantimpala sa bawat isa ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya mga kapatid, wag na po tayo ulitin po. Huwag po tayo magpaka-ipokrito. Tanggapin po natin. Otherwise, sabi nga, kung hindi totoo yan at di mahalaga yan, ay di sana hindi na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo yan sa kanyang mga alagad. Magpapatuloy, sabi dito, Jesus assures us that even though the cost of discipleship are great, sinisiguro at binibigyan tayo ng binibigyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng kapanatagan at kasiguruhan na na bagamat ang pagiging pagiging alagad natin para sa Kanya, o ang pagiging tagasunod natin, o ang pagsunod natin sa Kanya, ay merong malaking sabihin na natin, halaga, o may mga tinatawag na matitinding sakripisyo. Ang biro mo, kung kinakailangan, iwanan mo yung pamilya mo. Okay? Sakripisyo po talaga yon. Alam nyo, mga kapatid, hindi naman po sa pagyayabang, di po ba? Alam nyo naman yan, na kung wala mang pandemic, ay talagang kung saan-saan tayo nakakarating. Sa totoo lang po, hindi madaling umalis sa tahanan. Lalo't syempre, iiwanan mo, nandyan yung mga minamahal mo. Pero, dahil nga sa mga pananalitang ito ng ating Panginoong Kristo, na ang sino mang magmamahal sa kanyang ina, sa kanyang ama, o kung sino man ang karelasyon mo, nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Kaya ulitin ko po, paulit-ulit natin sinasabi mga nakaraan, laging ang magiging priority natin ay ang ating Panginoon. At all cost, yun nga, mga kapatid, sinasabi dito sa atin, na bagamat bagamat ang pagiging disciple ay merong dakilang o malaking sakripisyo na na gagawin. Pero ano ang sabi dito? But they will never outweigh the benefits. O ayun, tama Malaki man ang isasakripisyo ng mga alagad ng ating Panginoon. Pero hindi naman daw malulugi kasi ang benepisyo o ang reward ng mga bagay na isinakripisyo nila kapalit ng paglilingkod sa Panginoon, ang ibabalik naman at kapalit na ibibigay ng Panginoon sa kanilang mga sakripisyo ay di hamak na mas marami. Mga kapatid, totoo po yun. Ulitin ko, yun lang pinag-aralan natin kahapon. Nawalan ka na isang nanay dahil nagtapat ka sa Panginoon. Sige. Mas maraming nanay ang ipinalit. Di ba? Totoo po yun. At higit sa lahat, pag muni-munihan nyo na lang, ang buhay na walang hanggan. Yan na lang ang pag-isip-isipan nyo mga kapatid. Hindi ba sapat na po yun?
na reward. Ako, sobrang reward yun. Bakit? Alam niyo po, dito sa lupa, di ba? Kaya nga may kasabihan ngayon, health is wealth. Tandaan niyo po, health is wealth. Yung ikaw lang ay isang malusog o meron ka lang isang malusog na katawan ay talagang kayamanan na. Tama po. Dahil sabi dito sa atin sa Pilipinas, mahal ang magkasakit. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic, magkakasakit ka pa. Naku po, masakit na sa katawan, sobrang sakit pa sa bulsa. Di po ba mga kapatid? So yun lang buhay na walang hanggan. Yun lang buhay na walang hanggan. Ay hindi ba sobrang gantimpala o premyo sa atin ng Panginoon dahil sa ginawa rin nating pagsasakripisyo sa Kanya. Sabi nga, hindi natin pwedeng mapantayan ang pagiging giver ng ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, we serve Him knowing that there is surpassing value in our service and in the rewards we will reap from it. Tama po yun. Mga kapatid, tama po yun. Again, ulitin ko, yun lang buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba dito sa lupa, di ba? Talagang tunay na mahal magkasakit. Naalala ko lang po, naikikwento ko po ito nung ako yung mga kasagsagan ng pangangaral natin sa field o sa mga pagpuprosade. Sa mga hindi pa po nakakarinig, pakinggan niyo po yung personal experience ko. Sa mga nakarinig naman ito, pag-uulit na lang. Naalala ko po, 2013, nang ako po ay makaranas ng pabalik-balik na lagnat at inuubo. So may isang kapatid na nakita ito at naging concern. Sabi sa akin, Brother Richard, alam mo hindi na maganda yung nakikita ko sa iyo. Magpa-check up ka kaya. Ang totoo mga kapatid, hindi pa ako takot sa doktor. Ang bulsa ko ang takot sa doktor. Kaya sabihin niya yon mga kapatid, anong nangyari? Nag-aalangan ako. Sabi ko, okay lang po. Magpa-check up ka, Brad. Sabi ko, okay lang po. Sabi niya, ako ang magbabayad ng pagpapa-check up mo. Biglang sagot ko agad mga kapatid. Saan po at kailan? Ulitin ko, hindi ako takot sa doktor. Yung bulsa ko takot sa doktor. Abay, sabi niya, ngayon na. At ang itinuro niyang diagnostic center sa akin, ay naku mga kapatid, sa pwesto pa lang halatang mahal na. Bakit? Itinuro niya ako, kasi uso na po ngayon, di ba, yung mga health center, mga diagnostic center sa mga malls. So, itinuro niya po ako sa SM North. Dyan sa EDSA. SM North EDSA. Aba mga kapatid, pagdating ko doon, pinapunta agad ako sa X-ray technician. Mga kapatid, sabi sa akin ng X-ray technician, Sir, huminga ka. 3 hingang malalim ha. 1, 2, 3. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos kong huminga ng 3 hingang malalim, punta ho kayo, sir, sa cashier. Abay, pagpunta ko sa cashier, mga kapatid, alam niyo magkano binayad ko? 650. Alamakin mo yun ha, hindi pa alam ang iyong sakit. Pinahinga ka pa lang ng 3 hingang malalim. Abay, 650 agad ang binayaran ko. Akin yun ha. Nung dumating yung x-ray sa doktor, may sabi ng doktor, ay sir, parang doon ako dito sa puti-puti dito na nakita sa x-ray. May puti-puti po yung bagay nyo talikod nga sir, talikod. Pinatalikad ako. 1 hingang malalim sir. Aba, huminga ako ng malalim. Nako, mga kapatid, pinagbayad uli ako sa cashier. 1 hingang malalim ha. Pinagbayad ako sa cashier. Alam niyo magkano? 450. So, 1 hingang malalim, 450, 3, 650, 1,1 na agad, mga kapatid. 1,1 na agad. Pagkatapos, sabi, sir, para makasiguro tayo, sputum test ka. Pasensya na po sa yung mga kumakain dyan. Sputum test ka. Nako, sige, wag na natin isalin yun sa Tagalog para at least hindi. So, ayun po, 3 araw ko nagpa-sputum test. Bawat sputum test ay 250. Di, magkano na yon? 1,1 plus 250, 750 do. So 1,1 plus 750, 1,850 na. At nung ipabalik sa akin ang resulta doon sa doktor, mga kapatid, sabi ng doktor, sir, congratulations. Ay ko, bakit po? Wala kang sakit. Hamakin nyo yan. Mga kapatid, hamakin nyo yan. Wala pa akong sakit.
tatlong hingang malalim, 650, isang hingang malalim, 450, tapos tatlong sputum test, 750, 1,850 ang ginastos, pero ang pamasahe, wala pa akong sakit niyan. O kaya mga kapatid, sa totoo lang, dito sa lupa, ang mabuhay lang ay kayamanan na. Yung magkaroon ka lang ng kalusugan na maganda ay kayamanan na. How much more mga kapatid? Ang pinaka incentive sa atin ng Panginoon, bukod sa iba pang incentives, ay buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng i-outweigh, hindi natin pwedeng mapantayan man lang alin po yung ginagawa nating sakripisyo kumpara saan? Kumpara sa gantimpalang nakalaan para sa atin na ibibigay ng Panginoon, provided na tayo po ay maglilingkod sa Kanya at all cost. Mga kapatid, at all cost. Ano man ang kapalit, ano man ang katapat, hindi natin pag-aalinlanganan na patuloy tayo maglilingkod sa Kanya. Bakit po? Ano po ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. So at all cost po talaga ang inaasahan sa atin ng Panginoon na ating gagawing paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, sabi dito mga kapatid, God is no one's debtor o debtor. He is extravagant in His promises. Tama. Kailanman ay hindi papayag ang Diyos na siya pa ngayon ang magkautang sa iyo. Paano magkakautang sa atin ang Panginoon? Kahit na lang halimbawa sa mga material blessing na binibigay niya sa atin. Di ba? Hamakin mo, binigyan ka ng 100, hihingan ka lang ng hihingan ka lang ng 10 piso. Ngayon, sino may utang? Ang Diyos o tayo? Kasi galing sa Kanya lahat. Binigyan ka ng 100, hihingan ka lang ng 10 piso. Tanong, sino lamang na nagbigay? Ikaw o ang Panginoon? And from the very beginning, lagi nating iisipin na lahat ng atin, ang Diyos ang may nagmamay-ari. Kaya, kung siya ang may-ari, itong simpleng logic mga kapatid na, kung siya ang may-ari, at kung gusto niyang hingin ito o bawasan ito, ikaw ang caretaker, may hiya ka ba namang hindi ito ibigay? Siya may-ari kaya anuman ang kanyang hilingin, dahil siya may-ari, dapat ibigay natin. Tuulitin natin, hindi siya kailanman magkakautang sa atin. Sabi nga, extravagant siya sa kanyang sa kanyang mga pangako. Ibibigay at ibibigay ng higit para sa atin kung anuman ang ating sakripisyo na ginawa para sa Kanya. At sa pagpapatuloy, ang sabi dito, the message in this verse is clear. Maliwanag po ang mensahe ng talatang ito. Na po? Jesus expects His disciples to leave everything behind. Kung kinakailangan na po, inaasa ng Panginoon, kung kinakailangan, iwanan po natin ang lahat para sa Kanya. Pero ulitin ko, wag bara-bara Wag agad magbenta ng mga ari-arian. Yung iba pa nga dyan, di na pinag-aaral yung mga anak. Kasi darating na nga daw ang Panginoon, sige na lang, ang mangaral ng mangaral, yung iba'y namumundok. Wag po ganon. Iwanan ang lahat para sa Panginoon kung kinakailangan. Tandaan niyo po, hindi pare-pareho naman ang kahilingan ng Panginoon sa mga gustong sumunod sa Kanyang alagad. Yung nasa Matthew chapter 19, diba? Yung binatang mayaman, gustong sumunod sa Panginoon, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero nang sabihin ng Panginoon, ibenta mo ang iyong ari-arian at pagkatapos sumunod ka sa akin, yun lang. Kapatid, yun lang. Hindi naging masaya yung binata doon sa sinabi ng Panginoon. So kung may ganong sitwasyon at kinakailangang ibigay mo ang lahat ng kung anuman ang nasa iyo na pinagkaloob ng Panginoon, huwag kang magdalawang isip. Ibigay mong lahat sa Panginoon at all cost. But sabi to, but it's another of the many paradoxes of the gospel. In losing everything, we gain everything and more. Tama naman, kapatid. Diba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, tingnan nyo, ang sino mang mawawala ng buhay ng dahil sa akin, ay magkakaroon nito, at ang sino mang magpapahalaga ng kanyang buhay, ay mawawalan nito.
Again, ano po? Na naman. Na naman. Priority. Kapag priority natin ang Panginoon, sa ayaw at sa gusto nyo, talagang may reward. Okay, at ulitin ko, isang malaking kaipokrituhan na ating sasabihin na hindi tayo interesado sa mga gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Okay. Malapit na pagtatapos ang sabi dito, though we invest much of our lives in houses, property, excuse me po, and relationship with friends and relatives, all good things, the gospel is of inestimably greater worth. Tama po. Kung atin daw po muling pagtitimbang-timbangin, ano po, bagamat mahalaga sa atin ang ating asawa, anak, o kung sino man ang ating mga kamag-anak, kung ating mga pinagsikapan, kung ano man ang ating mga ari-arian, sana daw po, pag atin na pong pagtitimbang-timbangin ang lahat, sana daw po ay ating mas bigyan ng timbang o halaga ang pagpapahalaga sa Ebanghelyo. Mga kapatid, again, hindi man lahat. Kasi paano naman, Brother Richard? Hindi nga ako marunong magsalita na katulad nyo halos Ay ulitin ko po, sa iba't ibang kaparaanan naman tayo gagamitin ng Panginoon. Diba? Iba-iba naman yung talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi ka magaling magsalita, marunong kang kumanta. Gamitin mo ang boses mo. Pag may mga gawain sa simbahan, kung saan pwede kang maglingkod sa Panginoon, sa patay, sa birthday, kung ano man, gamitin mo yung boses mo sa pagluwalhati sa Panginoon. Hindi ka magaling kumanta. Marami ka naman mga taong koneksyon. Marami kang kakilala na pag may nangangailangan ng tulong, ay pwede mong malapitan. Gamitin mo yung impluensya mo, kapatid. Para sa ikasusulong ng gawain. Wala kang koneksyon, hindi ka magaling kumanta, hindi ka rin teacher, hindi ka rin doktor. Ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay pera. Kung kinakailangan, gamitin mong lahat ng pera mo sa Panginoon. Okay? Anyway, isa nga sa mga reward ng mga generous at tapat, di ba? Kung talaga nagtatapat ka sa Panginoon, ano sabi ni Haring David? Naging bata ako at ngayon tumanda, pero wala akong nakitang isang taong matuwid o tapat na malimos ng tinapay kasama ng kanyang mga anak o ng kanyang lahi. Mga kapatid, kung tayo pinagpapala ng Panginoon sa mga material na bagay, i-share nyo. Gamitin nyo sa ikasusulong ng gawain. Kaya mga kapatid, ako po ay magpapasalamat, di ko lang babanggitin na rito. Salamat. Mga kapatid, na nanonood sa atin ngayon, na aaminin ko po, siguro nakikita niya naman na maayos po yung ating ginagawang paglilingkod, hindi naman po yung ating sarili natin pinupuri. Siya po ang nagbabayad ng siya po nagbabayad ng ating monthly internet. Kaya, kapatid, alam mo kung sino ka. Maraming salamat po sa iyo, yan ang po ang sinasabi natin. Hindi man tayo lahat pare-pareho, pero kung kinakailangan, yung ating talento, hindi lahat pare-pareho, pero may isa pong prinsipyo na dapat nating tandaan. Kung anuman ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, at kung kinakailangang ibigay mo ito ng buong buo sa Panginoon para sa pagpapasulong ng Ebanghelyo, kapatid, wag kang malungkot na ibigay ang lahat sa Panginoon dahil una, siya naman ang nagbigay nito. Pangalawa, kung ibibigay mo man lahat, ibinabalik mo lang kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. At huwag ka lalong malulungkot sapagkat uulitin po natin, hindi bulag ang Panginoon sa mga sakripisyong ating ginagawa para sa Kanya. Ano man yan, at all costs, mga kapatid, ano man yan. Sasabihin ko po ulit, mas higit na di hamak, alin po, ang katumbas na gantimpala ng mga mananampalataya na ibibigay ang lahat-lahat sa kanila para sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi dito, Jesus would have us value our relationship, but He would have us value the gospel more. So much more. In fact, that He assumes many will leave even their closest relatives behind for His sake. Tama naman.
Opo, talagang pinahalagahan ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Obvious naman. Obvious naman, hindi lang nila iniwan yung kanilang mga pamilya, asawa, anak, hindi lang nila iniwan. Umabot sila lahat. Halos, tingnan nyo po, yung original 11. 11 ha, kasi yung isa nga, naghudas. Yung original 11 apostles ng ating Panginoon Kristo. Ano po nangyari? Lahat sila, hindi lang nag-iwan ng kanilang pamilya, hindi lang nag-iwan ng kanilang kung ano man ang kanilang ari-arian. Sina Pablo, di po ba sila Andres ay mangingisda, iniwan yung kanilang bangka at pangingisda. At si Mateo ang kanyang paniningil ng buwis. Po ba? Lahat iniwan kung anong meron sa kanila. Nangaral kung saan-saan. At lahat nga po sila mga kapatid, pansinin niyo po, lahat nga po sila ay pinatay. Hindi ho namatay ng natural, pinatay. Si John the Revelator lang po ang namatay ng natural death. Pero lahat ng yan, si Mateo, pinako, si Nathaniel, binalatan ng buhay, Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. Later edition na si Apostol Pablo, di po ba? So lahat po sila talagang literal na nag-iwan ng kung ano man meron sila at all cost at kanilang itinaya. Hindi sila natakot na itaya ang kanilang buhay mula o para sa kanilang Panginoong pinaglilingkuran. So naway ganun din ang maging prinsipyo natin, mga kaibigan at mga kapatid. At all cost, sana po ay iwanan natin ang lahat kung kinakailangan para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang sabi po dito, mga kapatid, the gospel, if we accept it, will loosen our grip on all our attachment while making our attachment to Christ supreme. Tama. Yun na nga. Ano pong nagagawa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay? Kapag tayo mas nakakapit, mas nakatuon ang ating pananaw kung paano natin mapaglilingkuran ng buong ating Panginoon Kristo, lahat na ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pamilya, trabaho, kung ano man mga ari-arian, ay mas luluwag yung ating mas luluwag yung ating pagpapahalaga sa kanila eh. Kumbaga sa kamay, mas maluwag yung hawak natin. At pagdating kay Kristo at sa Ebanghelyo, doon mahigpit ang ating kapit, mga kapatid. Hindi po ba? Yun po ang sinasabi ng ating leksyon ngayon. At nevertheless, ang sabi po dito sa ating mga kapatid, the cost of that is huge. Bagamat talagang hindi rin basta-basta ang halaga, but the reward is greater still. Ayun. Di ba? Malaki malaki talaga kumbaga ang iyong itinaya. Pero ang reward ay mas higit ang kapalit. Mas higit ang gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Remind yourself, sabi dito, that costly discipleship is really to our benefit. Tama po, lagi natin malagay sa ating kaisipan na talagang hindi basta-basta ang maging alagad ng ating Panginoon Kristo. Biro mo, kinakailangan, sarili mong ina, sarili mong ama, sarili mong asawa, sarili mong anak, ang makakaaway mo, kakaalitan mo dahil sa ating Panginoon Kristo. Talagang matindi matindi ang halaga. Hindi mura ang halaga ng pagiging totoong alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Pero Pero ang benepisyo naman ay nasa atin talaga. Tayo pa rin ang magbe-benefit. At ang sabi ito, an investment with unparalleled returns. Pag ito daw ang ating binigyan ng investment, ang ating pagsunod, pagmamahal una sa lahat sa Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban, anumang gawain o anumang larangan tayo pagkatiwalaan ng Panginoon para sa ikasusulong ng kanyang Ebanghelyo, mga kapatid, ang returns, yung balik, ay sobra-sobra. O yung gantimpala ay di hamak na higit kaysa sa ating mga bagay na isinakripisyo. At panghuli sabi dito, we are to humbly accept the extravagance of His promises. Tama po, mga kapatid, Hindi basta-basta mag-premyo ang Panginoon. Bongga, extravagant, mga kapatid, bongga alin po. Salitang bongga ang premyo ng Panginoon sa mga taong magpapatuloy, mananatili, at handang iiwan ang lahat
sa kanyang buhay para paglingkuran ang ating Panginoon. O kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo ho, tayo po naway magkaroon ng una, kaisipan na kung kinakailangan lahat ay iwanan para sa Panginoon, hindi tayo mag-hesitate, hindi tayo magdadalawang isip. Ganun pa man, mga kapatid, ulitin ko po, ganun pa man, huwag tayong malungkot. Bakit? Kung meron man tayong isasakripisyo para sa Panginoon, ay mas higit naman ang kapalit o gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ayan, purihin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ano po? At muli nating uulitin. Sabi nga po dito sa Matthew 19:29, everyone who has left houses or brothers or sisters. Lahat daw po ng na mag-iiwan ng kanyang tahanan, iiwanan ang kanyang kapatid na lalaki, handang iwanan ang kanyang kapatid na babae, or father or mother, ama, ina, or children, maging mga anak, or fields, o kung may lupaing ka man, for my sake, nang dahil sa Kanya, nang dahil sa ating Paiso Kristo, sa ito, will receive 100 times, okay, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. Nakikita yan, mga kapatid. Ilan daw ang kapalit ng iyong pagsasakripisyo? 100 beses na ibabalik kung ano man ang sakripisyo mo. Yung kapalit, ha? At higit sa lahat, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, hari naway nabigyan tayo ng ng inspirasyon ng ating ginawang devotional sa atin pong pag-aaral sa umagang ito. At ang atin naman pong tawag dito, quotation, ay nagmula kay Bernard of Clairvaux. Tama bang ko nito? Okay, Bernard of Clairvaux. Ang sabi niya, there is an endless road of a hopeless maze. Meron daw pong walang katapusang walang katapusang daan, na kung titingnan mo naman, ito naman po bukod sa kawalan ng pag-asa, ay kalituhan. Ha? Marami talagang ganun. Nilalagay ng tao ang ang kanilang mga sarili, ang kanilang effort, ang kanilang time sa mga bagay na akala nila yun ang kanilang yun ang kanilang talagang kailangan. Pero sa totoo lang ay confused talaga sila. Nalito sila. At sabi dito, who seek for goods before they seek for God. Ayun, tama. Walang katapusang paikot-ikot na iniisip nila na yung ginagawa nila ay makakakuha sila ng ng tunay na kapanatagan, katatagan at kaligayahan. Pero wala naman nangyari. At the end of the day, tsaka lang nila naiisip na dapat nilang hanapin ang Panginoon. Again, sa atin pong mga alagad ng ating Paiso Kristo, lagi nating iniisip na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ganun nga po, huwag tayong magpaka-ipokrito, ang Panginoon nangako sa kanyang mga tapat na alagad at magiging tapat hanggang sa wakas. Ano ang sabi? May 100 beses na kapalit ang ating mga pagsasakripisyo na ginagawa para sa Kanya. Okay, ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli ako nagpapasalamat na kayo nariyan, and ako po'y umaasa na tayo po'y muling nabigyan ng inspirasyon sa ating ginawang pagbubulay-bulay sa atin pong devotional message para po sa umagang ito. At atin pong titingnan, hindi ko alam, may problema po bang internet? Titingnan nga po natin dito. Kanina po, umabot po tayo mahigit 90. Ngayon po, nasa 88 pa po ang ating peak viewers. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, ako po'y makikiusap habang marami pa po tayo. Ay akin pong papakiusap na sana po, kung hindi pa po kayo nakakapalo sa ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, pakipollow nyo naman po at pakilike. At sa YouTube naman po, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe po ang ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo, at paki-hit ang notification bell o yung bell po doon para sa tuwing maghihimpapawid tayo o magkakaroon tayo ng programa ay magiging updated po kayo. Again, follow and like sa Facebook page natin, Paglapit kay Kristo, at
subscribe sa ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo. Ayan po, panahon na para atin pong tingnan kung sino-sino po itong mga po dito. Aba? Itong kaaga-aga. Parang Yan ang mga kapatid, ha? At mukhang ayaw ipakita nitong ba? Medyo ayan. Medyo mahina yung dating ng isang net natin, ha. Wait lang po. Okay. Tingnan po muna natin dito sa watch party. Joy Danilo Domingo, maraming salamat sa iyo, kapatid. Good morning din. Sister Mucha Makalingay, Fred Losenicio, Liana Sagusio de la Cruz o DC Cruz, maraming salamat. Angelina Bautista Robes, maraming salamat po. Sister Angelina Bautista Robes. At sino pa ito? Ricky Pan Provelda, watching from Labnig, Corcuera. Sabi ko na nga, sa sa apelyido pa lang. Labnig, Corcuera, Rublon. Maraming salamat, Brother Ricky Provelda. Mili Aralar, maraming salamat po, kapatid. Sister MJ Pablo, at ang aking kaibigang Rocky Tulog. Good AM tol, pray for nanay and tatay. Opo, kapatid, sige. So, tapos titingnan po natin dito naman sa ang dami rin palang nito. Tita Los Biminda Sabio San Jose, good morning po sa inyo dyan sa US of A. Sa lahat ng mga kapatiran natin na nanonood dyan sa US of A, of course, batiin na natin pamilya, Brother Dexter Mark Tamayo, Sister Net, ayan, Brother Bong Ekban and Sister Christine, Papa Rick Dichoso at si Ma'am Shinene Dichoso, Tatay Ben Bermejo at si Nanay dyan po sa Arkansas, at mamawala ba si Kuya Bert at si Ate Pe. Ano po? So maraming salamat po sa inyo dyan. Sino pa to? Dito sila Tita Grace Takagi. Oy, Tita Grace Takagi, kumusta na po kayo? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At palagi po kayong sinasama sa ating prayer. Sa lahat ng mga kapatiran natin nanonood dyan sa Japan, mula po Nagoya, Korea, mamaya natin kukumpletuhin sa gabi, Kung sino lang makita ko muna ngayon dito, yun ang aking babatiin. Kikugawa, sa Tokyo at sa Chiba, isang mapagpalang pagbati. Ohio, Gozaimasu, tama ba? Sige, magandang umaga sa inyo dyan. At si Ate, si Ate Joy Kitara. Ate Joy, maraming salamat. Good morning din po sa iyo dyan. Advance lang naman na isang oras sa Japan. Ate Joy, thank you so much sa iyong pag-i-invite sa akin. God's will, ayun po, may usapan na tayo kung kailan niya ako magiging speaker. Okay? Thank you so much, Ate Joy Kitara. Lilian Lazaro, maraming salamat din po sa inyo. Emilma Montojo, good morning po. Good morning din sa iyo. Marivic Istano, maraming salamat. Sister Wilma Eve Malyari, maraming salamat din po sa inyo. Mag-asawang Gwen at Calvin Monteseven, dyan po sa Puerto Princesa, Palawan. Ingat kayo dyan, mga anak. Keep safe ang buong family. Maraming salamat sa inyo. Rebecca Miranda, maraming salamat. At si Sister Sharon Jacob, pakisama, panalangin mamaya. Nag-a-apply po ako ng trabaho abroad. Sana po magkaroon ako ng mabait na employer. Okay po. Ano po, ha? Okay. So, mag-asawa. Ito mag-asawa ring Brother Richard at Sister Grace and Zamora dyan po sa Taytay Rizal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay? At of course, ayan, Ate Joylyn and Kuya Norman Milarpes dyan po sa Melbourne, Australia. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mag-asawang
Ate Joylyn, Kuya Norman, at sa buong pamilya. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy din po kayong mag-iingat. Ano po? So ayan, Zuri Avila, maraming salamat po sa panonood nyo, kapatid na Zuri Avila. Brother Jojo Avila, aba, magkapatid yata itong dalawa, Zuri at Jojo. Yeah. Hello, sister. Sister Wilma Villena, maraming salamat po. Kuya Monching Canlas, dyan po sa Campugo, Hain, Nueva Ecija, maraming salamat po sa inyo. Rosita Barucio Buwaay, nanonood siya sa Pudtol Apayao. Ay, maraming salamat po sa inyong panonood. Mabutit malakas ang signal nyo dyan sa Apayao. At ang aking kapatid, Dave Thompson, maraming salamat sa panonood, tol. Kumusta ang buong family? At yung mga pinabati mo kahapon, sana ay narinig talaga nila yung pag-shoutout sa kanila. Ano po? O, ayan. Salamat, tol. I love you. Ingat. Gladys Bulambot, nanonood sa Semerara. Good morning din po sa inyo, ho. Semerara. Saan nga yung Semerara? Romblon ba yan? Romblon po ba yung Semerara? Okay. Jesse Bergonio, maraming salamat po sa panonood nyo, Brother Jesse Bergonio. At si Sur Avila ay nanonood sa Oceanside, California. Nasa California po kayo. Ibig sabihin, pahapon yata ngayon doon. Medyo paggabi pa lang. Ano po, thank you so much. Ano ba to? Sister Zuri Avila. At ayun, good morning, tol. Sabi, nakikinig po kami habang bumabiyahe. Pabati po uli kina Dr. Sabater, Ma'am Emma, Ma'am Jo, Ma'am Jen, Beth, at Ma'am Teens, at kay Sir Buddy. Ayun, talagang mga, ayun po, again, Sir, thank you so much, Dr. Sabater, Ma'am Emma, Ma'am Jo, Ma'am Jen, Ma'am Beth, at Ma'am Teens, at kay Sir Buddy. Maraming salamat. Keep safe kayo, tol. Keep safe kayo. Keep safe. I love you, tol. Keep safe. God bless sa inyo. At sabi ni Sister Grace Ann Bernardino Zamora, amen po rin ang Panginoon sa magandang mensahe ngayong umaga. God bless your family and your ministry, Brother Richard. Ganon din po sa inyo, Sister Grace at Brother Richard Tukayo Zamora. Email Mamuntoho, patuloy ko pong request ang prayer nyo si Sir Niboy Mañano. Okay? Mañano. Junjun Recto. Okay? Okay, sino pa po? Ito na nga, binati ko na nga kanina, ha? Pero ulitin ko lang, si Ma'am Chi, Sister Nene Alinso Dichoso, nanonood siya sa California. Ma'am Chi Nene, Sister Nene, kumusta kay Papa Rick, ha? Yung package ko, hindi pa rin nagpaparamdam. Pakisabi nga doon sa pinagpadalan, bakit ang tagal dumating dito na sa Pilipinas, hindi pa tumatawag, Nene. Anyway, handa naman ako maghintay. Okay. Salamat. Keep safe kayo dyan, Sir Nene at Papa Rick Dichoso. Okay. Maricel Pasqua, Singapore po ito. Mr. Maricel Pasqua, maraming salamat. NEMS Digital Studio, Lian, good servant, good morning. Maraming salamat po, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Eme Perez Yamano, please pray for Ate Lisa Perez Yamasaki. Okay. Ano to? Lagnat last Monday. Okay. Sino to? Lisa Yamasaki. Yan, kapatid. Okay. So, Sister Emi Perez Yamano, good morning po sa inyo, ha? Melody Maniques, nanonood. Maraming salamat, Sister Melody. At si Brother Royce Prime, good morning, Brother Richard. Pagpalain ka ng buong may kapal sa programa mo. Patulog na kami dito sa Italy. Sorry po. Late kami ng 7 hours. So, good morning po. Rome, Italy. Sayang, maganda pa naman ang mensama. Inspirasyon, mga nagmamahal sa atin.
Panginoon. Sige lang po, replay nyo na lang po. Replay nyo na lang po. Maraming salamat. Abraham De Vera, hello, watching, sabi niya. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Franz Gakusan, maraming salamat din po. At si Ate B. Rosales, ang sabi niya ay magandang umaga at purihin ang Diyos sa buhay na patuloy niyang pinapahiram sa atin. Yes, maraming salamat nga po sa Panginoon. Jojo Avila, good evening po, Pastor from UK. Ay, nasa ano kayo? Nasa UK. Yung inyong kapatid ay nasa California. Kayo naman ay nasa UK. Maraming salamat po wherever you are o saan man kayo naroon, mag-iingat lang po kayo at kasama ko po kayong ipapanalangin sa Panginoon. Okay? So, Oxford, England ka pala, Brother Jojo Avila. Thank you so much. Yan. Rodel Magno Amansik. O ayan, kung may England, may California, may Japan, eto naman, Baguio City. Brother Rodel Magno Amansik, magandang umaga at sa buong family patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Mercy Bacolod Canlas, magandang umaga rin po. At si Brother Eman Sena, good morning Brother Richard, pasama po sa prayer ang mga ministry ng kabataan dito sa distrito ng Gloria at buong mundo. Okay. Gloria, ano to Gloria Mindoro. Tama, ano po? Mindoro Oriental. Okay. Okay, so sumunod naman ay si Brother Berhel Onyate. Maraming salamat din po sa inyo at patuloy din kayong pagpalain ng Panginoon. Oy, Dexter Mart Tamayo, Frank Sab, okay, kapatid, ayan, nabanggit ko na kayo kanina pero sige, natin. Maraming salamat at kayo nakakapanood ngayon, Brother Dexter. Okay, so paggabi na kasi sa inyo, malamang nasa bahay ka na. Okay. Frank Sabigs. Okay, salamat sa prayer request na pinadala mo, Brother Dexter Martamayo. Maririna, good morning po at sa lahat ng mga viewers. Happy watching from Japan. Ohio, gozaimasu. Ayun, Ohio, gozaimasu sa lahat ng mga nandyan sa Japan. Salamat po, Sister Marirena. Okay, Sister Nimpa Subong na hindi lang nanunood, nag-share pa, dyan po sa Taytay, Palawan. At si Ate Nida Manalang, dyan po sa Natividad, Guagua, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Jonathan Herda, magandang umaga po sa inyo, kapatid. At si El Ticong Levante, watching from Bell Electronics Corporation, Calamba, Laguna. God bless you, brother. God bless you more, brother El Ticong Levante. Ingat po. Carmen Cosico, good morning. Philip Joy Gesta Mansing, work na po ako. God bless po sa ating lahat. Ingat, kapatid. Sister Normie Baguhin, good morning din sa iyo. Sister Salvi Alit, dyan po sa Paradise 2 Church sa kay Banban, San Jose del Monte, Bulacan. Kumusta na rin po? Kay Kuya Ben Ami Magbuo, na sure na i-reply, kung hindi man live, i-reply. Kuya Ben Ami Magbuo at Ate Lay Magbuo at sa kanilang dalawang anak, si Bunok at si Denden. Parehong gwapo yan. Maraming salamat. At si Sir Cram Chantal na taga CDO pala, Cagayan de Oro. Ano po? Sir, basta tama po basta mapunta ako dyan, hahanapin ko kayo kung saan kayo dyan sa Cagayan de Oro. Thank you so much, Sir Cram Chantal. Melona Korea, maraming salamat po. Okay? Si Tags Amber, maraming salamat sa inyo. Sister Sara La Chica, maraming salamat po. Angelo Menes Mon, Sister MJ Pablo, Sister Marilu Calantas, sino pa ito? Sister Nora, kabayang Nora, Tanay Baldimoro, Diyos marahay na banggit tabi sa imo. Okay? Ayan na nga. Tatay at Nanay Ben Bermejo dyan sa Arkansas, maraming salamat. At eto nga't nanunood, ang ate, Sister Maripe Estano Bertolano. Kumusta na rin lang po kay Kuya Bert. Okay, so maraming salamat. At sino pa ito? Virgie Ruth Martinez Amian. Good morning from Pateros. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating ginawang programa. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muling nagpapasalamat na patuloy niyong pinahiram ang buhay at lakas. Salamat po sa magandang umaga at magandang kalusugan na pinagkakaloob niyo.
Salamat po sa pagkakataon na aming mapag-aralan ng iyong mga banal na salita. At salamat po sa mga inspirasyon na idinudulot nito. Narito akin pong ipinapanalangin, Sister Sharon Jacob, na nagbabalak na mga ibang bansa upang makatagpo ng trabaho. At akin pong tinadalangin tanging-tangi ang kanyang kahilingan, Panginoon, na sana hindi lang po siya magkaroon ng trabaho, kundi bigyan niyo po siya ng mabait na employer. Panginoon, kayo pong bahalang tumugon sa panukala ng kapatid na ito. Mangyari kong iyong kalooban. Ganun din po, patuloy pinapanalangin si Father Niboy Maniano at si John Recto patungkol sa kanilang kalusugan, na naway maibalik na ang kanilang normal na lakas ng pangangatawan. At sa pagbalik ng kanilang mga kalusugan at lakas ng katawan, naway lalo nilang naisin ngayon na kayo'y mapaglingkuran. Sister Lisa Yamasaki, na hanggang sa ngayon ay mataas ang lagnat. O Panginoon, ipuin niyo po ng inyong pagaling na kamay ang kanyang karamdaman. At hari nawa, Panginoon, huwag naman matagpuan o huwag siyang magpositibo sa COVID-19. At kung inyo naman pong kalooban, akin pong ipinagsusumamo, ano may pagalingin po siya sa lalong madaling panahon at sapatan din po ang kanilang mga pangangailangan. Muli, alalahanin po, Panginoon, Sir Lisa Yamasaki. Akin din po dinadalangin ang gawain sa buong mundo, pero tanging-tangi, humihiling ang isang kabataan na nangunguna ngayon sa distrito ng Gloria sa Oriental Mindoro. Panginoon, patubayan niyo po ang kabataan ito sa kanyang pangunguna, sa pagpapalaganap na iyong gawain, ang kanyang district pastor, sa mga kapatiran, ang lahat ay dapat sanang maki-involve o makisangkot sa gawain. Salamat po na kahit anuman ang aming isakripisyo, kayo'y nangako na masigit ang ibabalik niyong gantimpala. Mag-focus kami sa aming pagmamahal sa inyo. At pag nangyari, talagang mamahalin po namin ang inyong gawain. Ang mga gantimpala ay magiging bunga ng aming may pagmamahal na paglilingkod sa inyo. Akin din po idinadalangin, Panginoon, ang kaligtasan ng pagbabiyahe ni Nanay at Tatay Mercado. Ingatan po sila mula sa sasakyang kotse, eroplano, hanggang sa mga sasakyang kung anuman ang gagamitin para makarating sila dito ng ligtas sa Pilipinas. Panginoon, pakaingatan po ang pagbabiyahe ng mag-asawang ito, Nanay at Tatay. Muli, dinadalain ko rin po Tita Grace Takagi sa kanyang kalagayan. Panginoon, lubusan niyo po siyang pagalingin. Huwag po nawang lumala kung anuman ang naumpisahang karamdaman ng Tita Grace. Nawa po'y buong-buo niyo po siyang pagalingin upang patuloy pa siyang magamit sa paglilingkod sa inyo. At lahat po ng mga kapatiran sa buong mundo, gamitin niyo pong ilaw at asin upang makapagdala ng mga mahalagang kaluluwa sa iyong pana. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming ibinabalik sa inyo. Hindi po namin kayo niutusan, kami po'y nagsusumamo. Dinggin niyo ang aming dalangin ayon sa iyong kalooban. Ito po'y hinihiling namin alang-alang sa pangalan na ito. Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan! Muli, maraming salamat po sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At naway patuloy natin naranasan ang pagpapala ng Panginoon habang tayo po'y sama-samang nag-aaral. At ito si Sir Glory Camper na imbag na bigat, Brother Richard. Good morning din po sa Sir Glory Camper. Keep safe at patuloy ka rin pagpalain ng Panginoon. Ayan po, pansamantala tayo po'y maghihiwa-hiwalay sa pangalan po ng ating Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Kristo sa pananampalatayang ito, Seventh-day Adventist Church, Brother Richard Thompson, na nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito. Kaya sana kayo rin po, mga kapatid, pare-pareho tayong magpanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay o kung kinakailang umabot sa kamatayan, tayo po ay mananatili, magtatapat,
maglilingkod at magtitiwala sa ating Panginoon. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, pansamantala tayo po'y maghiwa-hiwalay, pero hindi ko po tatapusin ang ating pagsasama-sama nang hindi ko nasasabi na lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero masigit ninyo, kasama na rin po ako doon, tatandaan na tayo po ay masigit na minamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now mga kapatid. Kung lulubin ng Panginoon, mamaya po uling gabi, dito sa Pilipinas, alas 7 ng gabi, dito po sa Pilipinas, or Philippine time, muli tayong magkita-kita kung kalooban ng ating Panginoon. Bye-bye for now mga kapatid. Love you!